Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So doon sa nakaraang video natin, sa abogado po tayo nakinig kung ano ba yung, kung tama ba o kung ano ba yung mga dahilan kung bakit nasampahan po ng indirect contempt yung tukmol na congressman sa kanya mga statement, kung ano ba yung pagkakaiba ng direct at indirect contempt. So galing sa abogado yung kanyang paliwanag, napakalinaw po at napakaganda. Ngayon, sa mas mataas po tayo, sa fiscal na po, sa katauhan ni Fiscal EJ, sa kanya naman po manggagaling yung paliwanag kung bakit itong si Larry Gadon nasama dun sa masasampulang masampahan ng kaso ng indirect contempt nito ni Atty. Topacio. So, si Fiscal EJ, ito hindi rin naman to Duterte supporter, ng talagang diehard Duterte supporter. Medyo kapapano gitna ito si Fiscal EJ at napakagaling po nito. Isa po sa mga iniidolo po natin yan, si Fiscal EJ. At ito po yung kanya naging paliwanag tungkol dito kay Larry Gadon sa mga pinagsasabi niya bakit siya nasampahan ng kasong indirect contempt. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makalambing ng konti sa inyo. Pakipindot naman po yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin si Fiscal EJ. Good day po sa lahat. Ay, by the way, hindi po pala yan si Fiscal EJ. Bobo po yan, nasa picture na yan. Yun po yung sinasabi nila, bobo daw po yan, kaya daw po na-disbar yan. Pero si Fiscal EJ, hindi po yan. Si Larry Gadon po yan. Siya po yung topic ngayon tungkol dito sa kasong indirect contempt kasi nga kasama siya dun sa mga sinampahan ng kaso. Kaya siya yung topic ngayon. Bali, naka-voice over lang ngayon si Fiscal EJ. Baka kasi isipin nyo, si Fiscal EJ itong nasa picture. Hindi po. Si Larry Gadon po yan, yung sinasabi nilang bobo. Yung tinawag nga ito ni Larry Gadon, ni Atty. Topacio na asong ulul. Diba? So, sumagot din naman to si Larry Gadon doon sa pagtawag ni Topacio na asong ulul. So, anyway, balik tayo dito kay Fiscal EJ. Paliliwanag niya kung bakit nasampahan ng kaso itong si Larry Gadon ng indirect contempt. So, panoorin po natin. Sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Critics left and right are slamming the Supreme Court's recent ruling. Marami ang nagtatanong, Fiscal, bakit parang ginawang untouchable si BP Sara? May mga nagsabi pa, wala na ba talagang saysay ang impeachment sa bansa natin? But here's the deeper question. May karapatan ba ang publiko na batikusin ang desisyon ng Korte Suprema? At kung meron man, hanggang saan ang limitasyon nito? For purposes of this video, let's talk about the right to criticize the Supreme Court and why it is allowed and essential in a democracy. In a constitutional democracy like the Philippines, freedom of expression is protected by our Constitution. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution clearly states that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Ibig sabihin nito, kahit desisyon pa ng Supreme Court, pwedeng punahin, questionin o batikusin ng publiko. That includes ordinary citizens, lawyers, journalists, and even public officials. Hindi po bawal maglabas ng saloobin. Hindi po bawal magtanong. Hindi po bawal magsabi ng mali ang Korte Suprema. Pero hindi rin ibig sabihin nito na wala na tayong panuntunan o limitasyon. There's a difference between fair and reasoned criticism and malicious, baseless, or disrespectful attacks. So, malinaw po, halos pares din yung sinabi ni Atty. Nilabayon dito kay Fiscal EJ na may limitation. In every rules, there's always exemption. May mga boundaries na kailangan sundin. Wala namang mali kung mag-criticize ka. Kumbaga, magbigay ka ng opinion mo, ikumpara mo yung mga batas sa nakaraan, sa batas ngayon. Basta andun ka lang sa boundary na hindi mo masasagasaan yung, kumbaga, yung parang may paninira na
sa mga statement mo. Gaya ng sinasabi nga, di ba, ni yung tukmol na kongresista sa isang video natin kay Atty. Nilabayo na tinawag niyang cuddler daw ng mga corrupt na politician o yun nga, na yung Supreme Court. So doon pa lang libelous na dahil nga lumabas na doon sa boundary at kailangan lang masampulan para at least malaman din ng mga kababayan natin na hanggang saan lang ba yung boundary ng pag-criticize. Ano ba yung tamang pag-criticize, di ba? So, tuloy natin. The Supreme Court itself in several rulings has acknowledged the right to criticize its decisions, provided that such criticism does not obstruct the administration of justice or undermine public confidence in the legal system through baseless or malicious attacks. So, kung ang sinasabi mo ay may legal basis, nasa tono ng disente at hindi mapanira, at layuning magpaliwanag o magtama ng mali, then you are well within your rights. Pero kapag ang sinabi mo ay bayaran ang mga justices o tuta ng mga Duterte ang Supreme Court, then dyan po tayo magkakaproblema. So ngayon alam niyo na bakit si Larry Gadon yung nandito sa picture. Kasi tinawag niya mga tuta ng mga Duterte, tuta ng mga Duterte. Diba? Galit na galit, gustong manakit. So yan yung dahilan kung bakit sinampulan siya nung kaibigan niya. Ito kaibigan niya si Topacio pero hindi nagdalawang isip na sampahan ng kasong indirect contempt itong si Larry Gadon. Considering dati itong abogado, so dati rin siya naging officer of the court, pero hindi niya alam, parang nakakalimutan yata niya, na meron pala silang sinumpaang tungkulin na kailangan nilang protektahan ang Supreme Court pagdating sa legal na paghahabol. Ang tawag sa labis na paninira o pagmumura laban sa Supreme Court ay indirect contempt of court. Freedom of speech po is not a license to malign or destroy someone's reputation. Let's now focus on the ruling itself. Critics say this ruling undermines public accountability. Marami ang nainis. Some said this protects the powerful. Others said this is judicial overreach. All these are valid points for debate. Again, you can say the ruling is flawed. You can say it's disappointing. You can even say it sets a dangerous precedent. That's part of democratic debate. Criticism is not the problem. Irresponsible speech is, because it crosses the line into malicious, contemptuous speech. Pero mahalagang i-highlight ito. Criticism is good. Debate is necessary. Questioning the powerful, including the judiciary, is democratic. Kung wala tayong karapatang batikusin ang mga institusyon tulad ng Supreme Court, then wala po tayong demokrasya. But at the same time, we must remember that freedom of expression is not freedom from responsibility. Kung gusto nating maging makabuluhan ang pampublikong diskurso, dapat tayong magbatay sa facts, gumamit ng maayos na lingwahe, at maging bukas sa mas malalim na pag-unawa sa mga desisyon. Hindi pwedeng opinion lang. Hindi pwedeng galit lang. Lalo nang hindi pwedeng chismis lang. Ang tunay na tagapagtanggol ng hustisya ay yung marunong magsalita ng responsable. So hindi lang daw puro chismis para makapagsampa ng kaso. Parang may kilala akong kongresistang ganun marami ng chismis na naririnig, pwede na raw sampahan ng kaso. So, yun, malinaw po sinabi ni Fiscal EJ na siguro kailangan lang maging maayos lang talaga yung kanilang mga pananalita pagdating sa pag-criticize. Kasi kasama talaga sa demokrasya natin yung ganun. Ang kasi dito, hindi lang talaga matanggap ng mga nag-file ng impeachment na mababasura lang yung kanilang impeachment complaint. Dahil pinagsunugan nila ng kilay yan talagang mahihina na nga yung mga kokote tapos talagang ginamitan pa nila talaga ng sobra-sobra. Wala na nga silang mailabas sa kanilang mga utak tapos mababasura lang. Kumbaga nagsayang na sila ng panahon, ng oras, ng abala na sila. Kung ano yung mga sinasabi nila tungkol sa Vice President.
at the end, wala rin naman nangyari. Nabasura lang. Kaya, hindi mo rin masisisi bakit sila nakakapaglabas ng mga kanyang statement. Yung nga lang, kailangan lang maintindihan nila na dapat may limitation. Nasa tama lang yung kanilang mga sinasabi. Considering Korte Suprema po, batas po ang pinag-uusapan dito, may paghahatol na kailangan gawin. So, maging pumabor man yun o hindi dun sa mga nag-file, dapat respetuhin po yung kanilang magiging hatol kasi sila yung naatasan talaga na magbigay ng hatol sa mga ganyang usapin. Tandaan po natin ito. The Supreme Court is not infallible. Hindi sila Diyos. Hindi sila laging tama. They are not above criticism.